Hello mga Spard, kamusta kayo? At sa live po natin ngayon mga Spard, pag-uusapan po natin ang mga sikreto para maging crush ka ng isang lalaki. Kung handa na kayong lahat, magsarap po tayo at muli, be Spard! At ang unang sikreto para maging crush ka ng isang lalaki, magpakita ng konting motibo sa kanya. Yan ang unang sikreto dyan kay Spard upang isang lalaki ay malamang sa malamang ay magkagusto rin sa'yo o magka-crush din sa'yo. Bakit? Alam nyo mga Spard, sa mga sikreto talaga dyan is yung magpapakita ka sa kanya ng konting motibo. Eh bakit naman ganun kay Spard? Kailangan magpakita kami ng konting motibo? Nakakahiya naman yun. Para bang ang low value naman namin pag ganun. Para bang hindi kami babae pag ganun. Alam nyo mga Spard, kalimutan nyo na yung mga ganyang bagay muna. Alam nyo, kayo yung may gusto. Kayo yung may crush, hindi siya. At isa yun sa mga technique. Eh bakit? Paano naging technique yung kay Spard? Kasi kapag nagpakita ka ng konting motibo, konti lang naman, konti lang, eh mapapaisip yan sa maraming bagay. Tulad ng mag-iisip siya kung may gusto ka ba talaga sa kanya o wala. Hindi siya sigurado kasi konting motibo lang naman ipapakita mo eh. Hindi ka masyadong halata. Hindi sobra, konti lang. Mapapaisip siya, crush ba ako nito? Gusto ba ako nito? Mahal ba ako nito? Pero parang hindi naman. Mga ganun, di ba? Kasi konting motibo lang papakita mo. Tapos, sunod-sunod na yan, marami na siyang maiisip. Tulad ng, kung may gusto siya sa akin, bakit parang hindi? Kung may gusto yan sa akin, paano pag naging kami kaya? Paano kung ligawan ko kaya siya? May pag-asa kaya ako? Kung ito ba yung babaeng maging girlfriend ko, ano kaya magiging buhay ko? Mga ganun. Marami na siyang maiisip. Tapos dahil nagpakita ka sa kanya ng konting motibo, napansin ka niya, nakuha mo yung interest niya. Ganun yan pag yung may nagpapakita sa atin ng motibo, may isip-isip na rin yung tao na yun. Kahit naman ikaw pag may nagpapakita sa iyo ng motibo, o para nagpaparamdam sa iyo, 'di ba? O nagpapakita na gusto ka ng tao na 'yon, 'di ba? Naisip-isip mo din yung tao na 'yon. Nakukuha niya rin yung interest mo, 'di ba? Lalo na pag medyo pasok sa standard mo o medyo type mo rin yung lalaki. Ganoon din ang lalaki, 'di ba? Kaya magpakita lang konting motibo. Huwag kang mahiya, konti lang, diskarte mo na 'yan kung paano ka sabihin natin mag-flirt ng konti sa kanya. Napakahalaga niyan kay Spard, maliwala kayo sa akin. Para makuha mo yung interest niya, yung pansin niya. Para maisip ka niya. Marami siyang maiisip tungkol sa'yo. Hindi niya napapansin na napapalapit na pala siya sa'yo dahil ikaw na palagi ang naiisip niya. Technique yan kay Spard. Dapat marunong kang magpapansin ng kaunti lang. Mag-flirt o maglumandi ng konti lang. Magpakita ng konting motibo lang. Upang ang lalaki sa katagalan ay unti-unti ay magkagusto sa'yo. Malaki ang porsyento. Posibilidad na magkakrush din sa'yo kay Spard. At ang pangalawang sikreto mga Spard para magkakrush din sa'yo ang isang lalaki, kalmahan mo. Huwag mo ipakitang sobrang crush mo siya. Yun ang pangalawa kay Spard. Oo, magpapakita ka ng konting motibo. Papakita ka na gusto mo siya. Pero huwag sobra. Kumalma ka. Baby, kumalma ka. Yung problema kasi sa ibang babae, kaya mas lalong hindi nagugustuhan. Sobrang validation kagad ang pinapakita sa lalaki. Pinapakitang sobrang gustong-gusto niya ito, crush na crush niya ito, patay na patay siya dito, in love na in love siya dito. Imbis na maiba ka sa lahat, katulad ka rin din ng iba. O kaya naman, imbis na sabihin natin gustuhin niyang makilala ka pa, baka hindi lang dahil bababa na yung value mo. Dahil sino ba naman ang lalaki na gusto yung ganyan? Ang gusto ng lalaki yung nata-challenge siya. Yung may pagka-mysterious yung babae. Diba? Yung babae na marunong sa balanse. Tulad ng papakita mong gusto mo siya pero hindi sobra. Yung ibang babae talagang hindi makakapagpigil Talagang sobrang halata yung ibang babae. Naunawaan ko dahil babae yan Emotional. Mabilis kiligin, mabilis maihi, mabilis bumagsak yung panty, pag may pogi, pag crush na crush niya talaga. Napapatili pa nga yan diba? Tatakip ng bibig.
babae kasi, pero kung gusto mo na makuha mo talaga ang interest at attraction ng lalaki, dapat huwag mo ipakita sobrang crush mo siya. Dahil pag ginawa mo yan, sigurado ako ka-inspired, mawawalan ng gana sa'yo yan. At baka hindi yan masyado mag-effort sa'yo kasi umpisa pa lang, binabalidate mo na kagad siya, pinapakita mo gustong-gusto mo siya. Diba? Dapat mag-iisip siya sa'yo kung talaga bang gusto mo siya, kasi pinapakita mo na gusto mo siya pero parang hindi rin naman. Ganon. Kumalma ka. Huwag mong pakitang sobrang gusto mo siya upang ang lalaki ay palaging isipin ka at mag-invest ng pag-iisip at effort para alamin kung ano ba ang totoo tungkol sa'yo pagdating sa kanya, ka-inspire. At ang pangatlong sikreto, maka-inspire upang ang isang lalaki magkakrush sa'yo is dapat ma-attract mo siya sa personality mo. Yun ang pangatlo, sa pinakamahalaga. Dapat ma-attract mo yung lalaki dahil sa kung sino ka bilang tao, bilang isang babae, sa personality mo. Kaya napakalaga na ayusin mo yung ugali mo. Magpakabait ka, maging mabuting tao, isang babae na marunong makisama, isang babae na hindi mahirap lapitan, isang babae na palakaibigan, isang babae na sabihin nating mabait, mapagpakumbaba, at talaga namang ka-inspired mapagbigay. Ma-attract mo siya sa ugali mo na yan, sa personality mo, kung sino ka. Diba? Kasi, sabihin nating maganda ka. Kala mo ba sapat na yun para ma-attract mo ang lalaki? Siguro, sa umpisa, magagandahan talaga sa'yo, pero pag nakita niya ang personality mo na bulok, pag nalaman niya, naramdaman niya ng personality o ugali mo ay basura, mabaho, pangit ang ugali mo, maganda ka lang pero yung ugali mo naman sablay, hindi pasok sa banga, talaga naman ang lalaki mo turn off din sa'yo. Sayang naman, hindi sapat yung maganda ka lang dapat pakita mo na mabuti kang tao at dapat yung totoo. Huwag mo pepekein na mabait ka pero totoo pangit pa talaga ugali mo, kaya magpakabait ka talaga. Practicein mo na maging mabait. Alam ko yung iba sa inyo, pangit ugali. Alam ko yung iba sa inyo, bulok ang ugali. Alam ko yung iba sa inyo, napakabaho ng ugali. Ikaw ba yun? Practicein mo maging mabait. Diba? Kasi, alam mo, masarap mabuhay sa mundo pag mabuti kang tao. Masarap mabuhay sa mundo pag nagpaparoto ka dahil sa mabait ko talaga. So yun sa mga sikreto, dapat ma-attract mo yung lalaki sa personality mo. Maging mabait ka sa kanya, maging mapagbigay, maging maunawain, diba? Maging masarap kausap, ganon. Hindi yung puro ka lang pa-cute, paganda, pa-sexy. Kulang yan. Dapat sa personality mo, sa pinaka number 1, ang ugali mo ka-inspired, ayusin mo. At ang pang-apat na sikreto ka-inspired para maging crush ka ng lalakis, dapat ma-attract mo din siya sa itsura mo. Yun ang pang-apat ka-inspired. Alam nyo mga ka-inspired, dapat nagpapaganda ka din talaga. Oo, mas mahalaga ang ugali, pero iba pa rin pag yung mabait ka na tapos maganda ka pa. Diba? Ganun yan magpaganda ka. Palagi kang mag-ayos, ayusin mo lagi yung itsura mo, huwag kang maging pabaya. Tandaan mo, may crush ka. May nagugustuhan ka. O, paano kanya magugustuhan? Ay, ang pinakaunang panamanan sa lahat, yung attraction sa itsura. Bago niya malaman ang ugali mo, bago niya alamin ang personality mo, kung sino ka, kung anong klaseng pagkatao meron ka, unang-una niyan, ma-attract mo siya sa itsura mo. Diba? Yan ang una, itsura. Kaya tayo ka magpaganda, mag-skincare ka, ayusin mo palagi ang suot mo, yung buhok mo, dapat palagi kang mabango, dapat palagi kang presentable, naka-makeup ka, yung bagay sa'yo, yung katamtaman. Huwag naman yung makeup na sobrang kapal na hindi na bagay sa'yo. O porket makeup ng idol mo, gagayahin mo rin, hindi naman bagay sa'yo. Dapat yung mga bagay lang sa'yo. Magpaganda ka. Napakahalaga niyan upang magustuhan ka ng lalaki. Maniwala ka sa akin o sa hindi, lalaki ako. Ang lalaki ay lalaki. Isa sa pinakagusto namin yung babaeng maganda. Yung babae may magandang itsura. Yung babae may kaaya-ayang katawan, babaeng magaling pumorma, babaeng may kakit-akit na amoy, babaeng marunong sa kanyang sarili, at yung babae na palaging nag-aayos, inaalagaan ng kanyang sarili, katawan, surat, sinusuot.
magpaganda ka upang ang crush mo ay magustuhan ka din, ka-inspire. Sa mga sikretong dapat mong laging tandaan, kailangan mong mag-effort dyan. Mag-effort ka sa sarili mo, ka-inspire. At naman namang sikreto, ka-inspire, para maging crush ka ng lalakis. Gawin ang mga bagay na parehas niyong gusto. Yun ang palima, ka-inspire. Sa pinaka talaga namang pasok yan. Dahil base na rin sa pag-aaral, malaki ang posibilidad kapag may mga pagkakatulad kayo ng gusto na ginagawa o nakasanayan, habit. Diba? Halimbawa, yung gusto ng lalaki, mahilig siya sa mga laro, sa mga games, sa cellphone, tapos mahilig ka din doon. Pwede yung gawing bonding. O yung lalaki mahilig sa, sabihin natin, sa mga palabas na nakakatawa, sa mga movie na nakakatawa. Ikaw, mahilig ka rin doon sa mga movie na nakakatawa. Pwede nyo gawing bonding yun, masaya yun. O yung lalaki, mahilig sa pagluluto, mahilig ka rin magluto. Pwede nyo gawin sabay yun. Alam nyo, napakalaking yan, score yan. Napakalaking impact yan. Napakagandang bagay yan. Advantage yan sa iba. Talagang makukuha mo talagang interest ng lalaki. Dahil may mga bagay siyang gusto na gusto mo rin. May mga bagay siyang laging ginagawa o gustong gawin na ganun ka din. Kaya alamin mo, kilalanin mong mabuting lalaki. Huwag ka magkukunwari. Alam ko may mga pagkakapareho kayo. Ganun yan, sigurado yan. Pares naman din kayong tao. Minsan di kayo nagkakalayo ng edad. Yung iba nga magkaklase pa, magkatrabaho pa, sabay lumaki, magkababata. Diba? Alamin mo lang. At sikapin mo na magkaroon kayo ng bonding doon sa pares na gusto nyo na yon. At maniwala ka sa akin. Bukod sa mag-i-invest kayo sa isa't isa ng oras, lakas at panahon, mas lalo ka pa niyang makikilala at mas lalo pa kayo magkaka-bonding at mas lalo ka pa niyang magugustuhan. Ma-attract sa'yo at magkakaroon ng interest lalo sa'yo. Dahil bibihira yung mga taong ganyan na nakasama niya sa mga bagay na gusto niya. Parehas na gusto niya, ka-inspire. At ang pangalan sikreto, maka-inspire para maging crush ka ng lalakis. Simulan mo na mag-workout, yun ang pangalan ka-inspire. Mag-workout ka-inspired, oo. Kasi, maniwala kayo sa hindi. Lalaki ako, alam ko yan. Ang babae na nag-workout, gumagana talaga ang katawan niya. At sa pinakagusto naming makalaki, yung babaeng may magandang katawan. Malaking puwet, magandang suso. Magandang puwet, magandang dibdib. Diba? Magandang legs, magandang hugis ng katawan na mala Coca-Cola body. Diba? Kaya mag-workout ka. Kahit sabihin ng iba, ka-inspired, hindi na yata ako pwede dyan mag-workout. Bakit? Kasi matanda na ako may edad na ako. Bakit yung iba, nakikita ko nga minsan sa SM o sa mga covered court, may mga nagsusumba-sumba ba yun? Zumba? Nakikita ko matatanda na nga yung iba doon. Yung iba doon may edad na. Bakit? Kaya pa naman nila. Ang gagaling pa nga sumayaw Ang gagaling pa gumiling. Diba? Gaganda na ang kalusugan mo, malaki pa ang chance na sumeksi ka. At pag nangyari yan, mag-looking good ka. At pag nangyari yan, ang lalaki talaga ay ma-attract talaga sa'yo. Diba? Kaya sa mga paraan talaga, hindi mo maiwasan yan na masabi mong hindi yan kasama sa mga sikreto. Kasama sa sikreto. Mag-workout. Magpaka-fit. Magpaka-sexy. Ayusin mo yung kalusugan mo at ayusin mo yung hubog ng katawan mo. Hanggat maaari, pagandahin mo yung puwet mo. Sabi nila, may workout daw na magpapalaki ng puwet. Sabi nila, isa yun sa pinaka gusto namin. Real talk. Yung babae na may magandang puwet. Tapos, di ko alam kung may workout din yung pagpapalaki ng dibdib. Ewan ko kung meron. Pero isa rin sa gusto namin yan. Baka sabihin na naman ng iba ka-inspired. Sablay Bakit na naman? Flat ako Yung likod, yung harap ko parang likod ko din Ganun ba? Ka-inspired. Yan ka na naman. Diba lagi ko sinasabi sa inyo, wag mag-focus kayo sa mga bagay na kaya niya pang kontrolin. Hindi man malaki ang hinaharap mo. Maganda naman yung likuran mo, yung puwet mo, diba? Maganda yung hubog ng katawan mo, maganda yung balat mo, maganda yung buhok mo. Okay, malungkot.
mag-focus kayo sa mga bagay na pwede niya pang i-improve. Eh, yung iba nga may pera, di ba? Yung ginagawa, papalaki ng dibdib. May pera sila eh. Ikaw, kung may pera ka, diba, kung wala, mag-focus ka sa mga bagay na kaya mo pang i-improve, tulad ng legs mo, yung balat mo, yung ngipin mo, yung puwet mo, yung amoy mo. Huwag kang mawala ng pag-asa. Kasi lahat naman tayo, meron tayong iba sa lahat. Meron siya na wala ka, pero meron ka rin na wala sa iba. May kanya-kanya tayong bagay na katangian na naiiba sa lahat. Palagi kayong maging positibo at palagi yung tapangan sa buhay. At sa mga sikreto, dapat mong paghirapan, dapat mo talagang gawin, at dapat mong makasanayan, ka-inspired. Simulan mo na mag-workout sapagkat kapag gumanda ang katawan mo, ay malaki ang posibilidad at tsansa ng isang lalaki o malalaking nagugustuhan mong sino mang lalaki sa paligid mo ay maaaring magkagusto or magka-crush or mahulog o ma-inlove sa'yo sapagkat ang lalaki ay lalaki ka-inspired. At mapitong sikreto maka-inspired para maging crush ka ng isang lalaki, dapat papil niya na handa kang makinig sa kanya palagi. Yan papito ka-inspired. Kapag naramdaman o napil ng isang lalaki na handa mo siyang laging pakinggan sa kanyang mga hinanaing or dinadamdam or mga ideya, lanot, opinyon, suggestion, kwento sa buhay, kwento ng sitwasyon niya ngayon, problema, pagsubok niya, handa kang makinig, talaga naman ang isang lalaki ay magugustuhan ka talaga. Sapagkat isa yun sa mga base na rin sa pag-aaral sa psychology ay, nako naman, hahanap-hanapin ka niyan. Mapapalapit ang puso niya sa'yo. Pade-develop kayo sa isa at talaga namang mag-i-invest siya ng panahon para isipin ka, hanapin ka. At ang lalaki ay hindi makakahalata, hindi niya mapapansin na nagiging mahalaga ka na pala sa buhay niya. Sapagkat iilan lang sa buhay natin yung mga tao na handa tayong pakinggan. Ang totoo, sa buhay ng tao, sino man tao, naniniwala ako, lahat tayo, naghahanap tayo ng mga tao na handa tayong pakinggan, handa tayong pagtiyagaan sa ating mga kwento at salita. Hindi lahat ng tao handang makinig sa iyo. Hindi lahat ng tao may tiyagang pakinggan ang mga kwento mo, sapagkat may kanya-kanya rin silang prioridad at ginagawa sa buhay. Pero kung ikaw bilang isang talaga namang pinaparamdam mo sa kanya na nandiyan ka palagi para sa kanya, handa mo siyang pakinggan, hindi ka nagsasawa, handa kang magtiyaga, pakinggan siya sa kanya mga sinasabi at kinukwento, ang lalaki ay mapapalapit sa iyo. Sa mga sikreto upang ang isang lalaki magustuhan ka, ka-inspired. At mga walong sikreto maka-inspired upang maging crush ka o magustuhan ka ng isang lalaki. Mag-smile o ngumiti madalas kapag kausap o kasama siya. Ang pangulo at pinakahuli ka-inspired. Alam nyo, makapangyarihan niya. Napakalakas, maka-attract. Alin? Yung palagi ang pagngiti. Pag-smile, maging smiling face ka, maging palangiti. Bakit? Advantage yan, lamang mo yun sa iba. Paano naman nangyari yun? Alam nyo, gumaganda, nagiging gwapo ang isang lalaki kapag ito yung umingiti. Kaysa maganda ka nga. Lagi ka naman nakasimangot, lagi ka namang seryoso. Diba? Ganun talaga, kailangan maging palangiti ka. Nakaka-attract yan, kahit ikaw naman eh. Ano bang gusto mo sa lalaki? Yung lalaki laging nakasimangot? O yung lalaking laging nakangiti? Smiling face? Yung mga ganun kasi positive vibes. Madaling makapalagay ng loob, friendly, hindi nakakatakot o hindi mahirap lapitan, madaling kausap, diba? Mababait. Ganon. Kaya dapat yun ang maramdaman niya sa'yo, yung positive vibes. Palayang ngumiti, maniwala ka sa akin, mapapalapit yan sa'yo. Gugustuhin niyang lalong mapalapit sa'yo. Gugustuhin niyang palaging makilala ka pa, makasama ka at makausap ka. Sapagkat ikaw yung babae na talaga nang magaan kausap, magaan makita, magaan makasama. Sapagkat smiling face, palagi ang ngumiti kapag kausap o kasama mo siya. Sa mga teknik at paraan upang ang isang lalaki ka-inspired ay malamang sa malamang ay magkagusto sa'yo. Sapagkat malakas maka-attract yan ang ngiti ng isang babae ka-inspired. So mga ka-expert din po naman, salamat mga ka-expert sa pagtapos po ng vlog nito. Sige pong kalimutan na mag-like, comment, share na rin po upang makatulong din tayo sa iba at sa mga
hindi pa po nakasubscribe ay pasubscribe na mga at click ko na rin pa notification bell upang mag-i-update kayo pag may bago akong upload. Sa mga gusto magpa-coaching, magpa-advise, makausap po ko, ipakimess lang po ako sa aking Facebook, ayun po yung profile picture ko at pakichat ako. Ako po mismo mag-reply sa inyo, pag-usapan din yung problema sa pag-ibig in a relationship. Maraming salamat, Makispad. Mag-ingat kayong lahat. Mahal ko po kayo. At muli, be inspired!